Balikan natin ang pinakasimpleng paggawa ng dimbong, isang klase ng wine na kadalasan naming ginagawa sa aming lugar. At inuulit ko po, dimbong po yung ating gagawin at hindi tape dahil magkaiba po yung proseso. Baka may manggagalaitin na naman sa galit dyan at iba nga daw yung ating paggawa o proseso. Pero tama po kayo, sa bawat bayan dito sa Cordillera ay merong kanya-kanyang paraan. At kung sakali naman, kulang o sobra yung ating video, ay kami po'y humihingi ng malawak na pangunawa. Ang nais lang namin, magkaroon ng idea o konting kaalaman ang ating mga manonood, nang sa ganon ay magkaroon ng pundasyon upang ito'y lalong magsaliksik at mapabuti ito. Wow! Ganito lang kasimple. Niluto sa half cook yung rice, kahit anong rice ay pwede. Ang ginamit ko naman ay balatinaw. Pagkaluto nito ay pinalamig muna bago lalagyan ng bubod o yeast. Dito sa Benguet, sa Baguio namin ito nabibili, dun mismo sa bigasan. At ganito po yung itsura. Kapag malamig na yung kanin, durug-durugin, saka ito spread ng pantay-pantay. Sa 1 kilo ng rice ay pwede pong 1 o 2 bubod ang ating gagamitin. 51, 53, 54, 55. Halo-haluin lang siya, saka to uulitin ng 3 beses. Pag na-spread na ay saka ito tatakluban at siguraduhin hindi papasukan ng kahit anong insekto. Hayaan muna natin siya ng 1 araw bago ililipat sa Bornay. Ganito na po yung itsura pag 1 araw. Masarap na po siyang kainin, lalo't nag-uumpisa ng mag-ferment. Inilipat ito sa banga o Bornay, clay pot at tatakpan ito ng maayos. Hihintayin uli yung 5 days bago ito titimplahan ng tubig at saka palinang o muscovado sugar o kaya yung simpleng sugar lang. And after 1 month ng fermentation process ay pwede na tayong mag-harvest. So hanggang sa muli mga kamandirigma, kung sakaling marami pa tayong mga katanungan, ay atin na itong pag-uusapan sa comment section. Palambing na lang din po, baka sakali ma-follow, like and share ninyo ang ating page o channel. Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!